yung mga rebulto sa Old Testament na ipinagawa po ng Panginoong Diyos, nasa bagong tipan pa po yan o wala na? Hindi ko na napansin, hindi ko na Mag-research po kayo, sir. Mag-research po kayo. Yung templong pinupuntahan po ng Panginoong Jesucristo, may mga rebulto po ba yun ayon sa matandang tipan? O wala? Yung mga rebulto? Bakit? Wala yung yun. pinupuntahang templo ba? Hindi, yung pinupuntahan. Wala? Pag may mabasa po ako may rebultong templong yan, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Rebulto ng ano? Rebulto ng Mama Mary? No. Anghel? Bakit mo ilalagay doon kay Mama Mary na sa panahon na yun, hindi pa naging taong mahal na Birheng Maria? Dito muna tayo sa pagbabawal ng rebulto. Bakit niyo sinasamba si Maria? Hindi. Sino may sabi siya sinasamba ng Miss Maria? Tika muna. Rebulto muna tayo. Rebulto muna tayo. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo? Tika muna. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo? Actually, ang dami-dami yung mga topics sa tinatalunan eh. Dito muna tayo sa rebulto. Pagtapos na po tayo sa rebulto, doon po tayo sinasabi yung sinasamba namin ang mga santo. Sige po. So, anong talata po sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na sinabi ng Panginoong Diyos na bawal ang paggawa ng mga rebulto ng mga banal o mga santo? Basahin mo nga sa Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Basahin mo nga. Yan. Hindi Diyos-Diyosan po yan. Hindi pa sa mga banal. Wait lang. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ay, nambibintang ka na. Bakit? Tama naman na sa Deuteronomio. No. Tama po yung Deuteronomio, pero nambibintang ka na sa amin. Bakit po? Kasi iisa lang Diyos po namin eh. Hindi po marami yung Diyos namin eh. Sinong Diyos nyo? Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Kung yun yung sinasamba nyo, bakit meron kayong rebulto pa? Bakit? Ayun, nagpapaturo ka. Okay, ito, sasagutin ko po kayo. Teka muna, tuturuan po kita. Tuturuan po kita. Alam mo. So, alam mo yung isasagot ko na yung tinatawag ng mga rebulto ng mga banal, hindi bawal. Kasi yan po yung isasagot ko eh. Tama po ba? Hindi. Sabi mo, alam mo yung sagot ko. Bawal. Wait lang. Bawal sumamba sa... bawal sumamba sa imahe. Bawal sumamba sa imahe. Bawal sino po may sabi po sa inyo na sumasamba po kami sa imahe? Bakit? Ano ba yung ginagawa niyo sa imahe? Hindi. Ebidensya. Yung Nazareno. Sa Biblia. Tika muna. Yung Nazareno, yung paggala ng mga berhen. Gagala yung mga berhen sa kalsada. Tuwing Oktubre, merong mga... Guni-guni po ninyo yan. Katoliko ako sa Biblia. Tika muna. Katoliko Meron ka bang ebidensya? Na kami mga Katoliko sumasamba sa larawan? Bakit? Bakit hindi ko alam? Katoliko ko. Sumasamba kayo sa larawan. Ikaw yung bangag na Katoliko. Bakit? Wait lang. Bakit nagdadasal kayo? Hinahalikan niyo yung imahe. Dinadasalan niyo. Niluluhuran niyo po. Ako ha? Kasi Katolikong aral po yan eh. Di ba? Sasagot po muna po ako. Pinaka number 1, wala po sa Biblia. Hindi po natin mabasa sa Biblia kapag nagdadasal ka, nakaharap ka sa larawan, ay ayun, bawal po yan. Bakit po? Kasi yung Old Testament po mismo, yung mga propeta po noon, magdadasal po sila, nakaharap po sila sa templo eh. Ang templo, meron pong mga rebulto. At ang mga rebulto na nandoon sa loob ng templo, 15 feet high po siya. Yung tindig po niya. Pagkatapos, tika muna, pakinggan mo muna ako. Huwag kang sumapaw. Huwag kang sumapaw kasi kanina sabi mo, bakit? Mag-explain po ako sa inyo ngayon. Kasi hindi po ninyo masagot yung hindi po ninyo masagot po yung tanong ko eh. So, sa Old Testament, wala po sa Old Testament na ipinagbabawal ng Diyos pag magsasamba nakaharap sa larawan. Wala po yan sa Biblia. Wala po yan. Kahit na nga yung mga propeta po noon, kahit na nga sila Josue, pag magsasamba po sila, nakaharap doon sa rebulto. Kasi bawal po sa kanila magsamba kahit saan. Lahat po sila, yung tinuturuan po sila, pag magsasamba kayo, nakaharap kayo doon sa silangan. Yung silangan na yun, yan po yung posisyon ng templo. At ang templo na yun, meron pong mga rebulto. Ngayon, pagdating ng Panginoong Jesucristo, pumapasok po sila sa templo. Yung templo na yun, ayon sa banal na kasulatan, meron pong mga rebulto. At yan po yung naging noong 70 AD. Bigyan mo ko ng bersikulo. Pag may mabasa po ako
na meron po Tignan mo mga ang rebulto bersikulo, po dyan sa babasahin ko loob ngayon. ng templo. Aaminin niyo po ba na sinungaling po kayo? Basahin, ibigay mo muna sa akin. Hindi. Parang nag-ano ka eh. Parang nag-pick and pick. Kasi nga, Hindi totoo po eh. talaga. Bawal Akala ko talaga po kasi, sambahin yung mga... Di ba bawal... Sino ba nagsasabi po sa inyo na sinasamba po bawal namin? sambahin yung larawan. Ini-insist po ninyo na sumasamba kami sa larawan. O, anong dokumento ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na kami mga Katoliko sumasamba sa larawan? Para hindi po kayo magbibintang. Sige po. Wait lang. Ito na lang ang tanong ko, mas magandang tanong. Hindi. Paano? Wait lang, hindi. Tika muna. Paano? Ini-insist po kasi. Tika muna. Hindi, sa rebulto pa rin tayo. Po kasi, tika muna, para hindi po kayo mambibintang. Lagi naman kayo yung nagtatanong eh. Hindi po. Hindi ko po kayo palilihisin ng topiko. Hindi, Sabi mo, ini-insist nyo po na kami ay sumasamba sa mga rebulto at mga larawan. Tama, okay. Tama. Bigyan nyo po ako ng dokumento ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana na sinasabi na ang Diyos namin ay yung mga rebulto. Okay, wait lang. Ano ba ibig sabihin ng pagsamba? Dokumento po. Bigyan nyo po ako ng dokumento. Opinion nyo po yan eh. No. Opinion nyo po yan eh. Ang burden of proof nasa inyo po. No. Ikaw yung malaking butas po ngayon eh. Kasi nang bibintang ka, wala kang dokumentong ibibigay. Teka lang. Wait lang. Sagutin mo muna yung tanong ko. Okay lang. Isang tanong lang. Tika muna. Isang tanong lang. Ang burden of proof po nasa inyo. Tika muna. Wala. Kayo po yung bibintang eh. Kayo po yung nag-a-allege eh. Di ba according sa correct reasoning, the one who allege is the one responsible of presenting evidence. So ngayon, sabi ninyo, kami mga Katoliko ay nagsasamba ng rebulto. Diyos namin yan. Anong dokumento ng Iglesia Katolika? Sige nga, bigyan niyo po ako. Tatanungin muna kita isang beses. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Dokumento. No. Bigyan niyo po ako ng dokumento. Kasi, wait lang. No. Sasagutin po kita. 2 minutes. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Basta mabigay po ninyo. Tika muna. Mabigay po ninyo yung dokumento ng Iglesia Katolika. Sige po. 1 minute muna. Pasalitain mo muna ako. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Yung pagsamba ay pagdadasal? Wait lang. Ang pagsamba, ibig sabihin ng pagsamba, sinasamba mo, nagdadasal ka, lumuluhod ka, patunay na yun na nagsumasamba ka sa isang bagay. Ganun po ba? Masama yan. O bakit? Ano ba ibig sabihin ng pagsamba? Sige, ano ibig sabihin ng pagsamba? Explain sa akin. Nang si Josue ay nakaharap sa larawan, nagdadasal at doon, hindi lang lumuluhod, nakapatira pa. Yes po. So, ibig pong sabihin, sinasamba po yung rebulto. Ibigay mo sa akin yung Tika muna. Hindi. So, ibig po bang sabihin, sinasamba po niya ang rebulto? Baka puro salita lang yan. Wala akong nabasang ganun. Po. Ikaw yung puro salita rito eh. No, ikaw po yung puro salita rito. Wala kang ebidensya ng nilalatag. Hindi, yes po, yes. Si Josue Camon, sumamba? Yes! Sumamba sa ano? Anong sinamba niya? Nakaharap po sa, anong Diyos mismo sinasamba sa harap ng larawan? Yung Diyos mismo, sa harapan. Pero hindi Same po kami. Hindi po larawan sinasamba namin. Kaya nga po, hinahanapan kita ng ebidensya, dokumento ng Iglesia Katolika na nagsasabing sinasamba namin ang rebulto bilang Diyos. Yan yung patunay na hindi ka talaga pwedeng makaano. Kasi nga, sinabi mo, tinanong kita kanina kung larawan, tinanong kita kanina kung larawan, ang sabi mo, Diyos mismo, mali, wala. Na-counter po yung na-counter ko po yung argumento po ninyo, basta sumasamba po siya, pagkatapos nakaharap, nagdadasal po siya, so ibig sabihin, pagsamba na yun. So ibig sabihin, si Josue. Larawan. Yes, nakaharap po siya sa larawan. Yes, nakaharap po siya sa larawan. Nakaharap po siya sa larawan. Hindi gumagalaw. Larawan nga. Rebulto nga. Rebulto! Ibigay mo sa akin yung verse. Josue chapter 7 verse 6. Basahin niyo po. Josue chapter 7 verse 6. Wait lang ha. Sige po, basahin niyo po. Josue, kasi hindi po kayo makapagbigay ng dokumento ng dokumento ng ng Iglesia Katolika. At tinawag ni Josue ang anak ni Nun at ng saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magdalang 7 saserdote ng 7
nasungay ng tupa sa unahan kaban ng Panginoon. Wala naman nasabi doon na. O sa 7, at kanyang sinabi sa bayan. 7:6. Josue 7:6? Sa 7, at sa kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan. Yan yung ano. 7:6 ha, 7:6? Josue 7:6? Mali po yung binabasa ninyo eh. City 6. Wait lang. Josue. Sige nga po. Nagdadasal po rito eh. Nakaharap sa larawan eh. So, di ba? Sila po nang bibintang. Ang burden of proof nasa kanila. Pagkatapos, ayun, pinapasa po nila sa atin yung pambibintang po nila. Sige po, nawala. Yan, di ba? Okay, yes sir, is okay. Ay, opo sir. Actually, basta po mapapasok po rito, re-respetuhin po natin yung ano eh. Bigyan po natin yung ano, yung panahon po siya makapag-present eh. Di ba? No, mali po yung binabasa po niya eh. Josue chapter 7 verse 6, nagdadasal po yan hanggang sa ano, hanggang sa 7. Nagdadasal po diyan, nakaharap po si Josue doon sa kaban ng tipan o kaban ng kasunduan. Sige. So ang definition po niya sa worship, basta nakaharap sa ribulto, pagkatapos nagdadasal, so ibig pong sabihin, nagwo-worship po sa ribulto. So ngayon, si Josue, nakaharap po mismo, hindi lang po lumuhod, kundi nakapatira pa. Pagkatapos, ayun, meron pong dasal si Josue. So ibig pong sabihin, nag-Diyos-Diyosan na rin po si Josue doon sa ribulto ng kaban ng tipan. Diba? Hindi po sa makapagbigay po sa atin ng dokumento eh. Hindi po niya maibigay ang dokumento ng Iglesia Katolika na sinasabi na tayo mga Katoliko nagsasamba sa mga larawan bilang Diyos. Ngayon, Josue chapter 7 verse 6 to 7. Sige po, basahin po ninyo. Kayo po yung magbasa. Walang ganon. Ikaw magbasa. Hindi. Ikaw magbasa. Basahin mo. Josue chapter ganon. 7 verse 6 to 7. Walang ganon. O sige, basahin mo kung wala. Basahin mo. Sa 7. Oh. 6:6. At Chapter sinabi 7 ni verse Josue, 6. ay o Panginoong Chapter 7 Diyos, verse bakit? 6. Tama naman ah. Chapter 7 verse 6. At tinawag ni Josue ang anak ninan at ng mga saserdote at sinabi sa kanya, buhatin ninyo ang kaban. Mali po yung binabasa po ninyo para nalilito po kayo eh. O ito, babasahin ko po, Biblia po mismo ha. Sige. Sige, basahin nyo. Chapter 7 verse 6. Dahil sa lungkot, pinunit ni Josue at ng mga pinuno ng Israel ang mga damit nila. So, yun, meron po silang yung pagbasol kumbaga. At nilagyan nila ng alikabok ang mga ulo nila at dumapa. Dumapa sila sa harapan ng kasunduan ng paggaban ng kasunduan ng Panginoon hanggang gumabi. O, tingnan nyo, hanggang gumabi ha. Nakaharap po sila ng pinaka. So ngayon, kaban ng tipan na ito eh. Kaban ng kasunduan ng Panginoon. Hindi, bakit ibig sabihin? Hindi, mali po yung pagkakaintindi nyo. Mali po yung pagkakaintindi nyo. Ano po ba yung ginagamit yung interpretation? Sige nga po, sabi ninyo, mali po yung pagkakaintindi ko. Ano po yung tools of interpretation na ginagamit po ninyo? Tika muna. Ano po yung tools of interpretation na ginagamit po ninyo para sasabihin po yung mali po yung pagkakaintindi ko? Yung binasa mo, hindi naman yung ganun yung pagkakaintindi. Hindi naman, wala naman. May sinabi bang? Hindi po. May sinabi bang rebulto doon? Tools of interpretation, Kaban nga ng tipan. May sinabi bang rebulto doon? Bakit po ba yung kaban ng tipan? Walang rebulto? Ano ba ibig sabihin ng kaban ng tipan? Po kayo. Ano ba ibig sabihin ng kaban ng tipan? Kaban ng tipan, meron po yung dalawang kirubin na nandoon, rebulto. Hulo. Basahin nyo. Wait lang. Basahin mo natin. Ay na lang itong taong ito. Basahin mo muna sa Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Tika muna. Wait lang, basahin nyo muna. Deuteronomio 5 hanggang 9. Tika muna. Babasahin ko po muna kasi itatali ko po kayo sa Josue. Kasi kung itatali ko po sa Josue, wala. Kayo po yung wala po rito. Tatalian ko po kayo sa Josue. Ito po yung kaban ng tipan, Mr. Rain. Ito po yung kaban ng tipan. Okay, 25:18. Ito po ha, ang gagamitin ko pong version ng Biblia is the Living Illustrated Bible. Okay, ito po. Sabi ng Panginoong Diyos, and make a lead pure gold
3 3/4 feet long and 2 1/4 feet wide. This is the place of the mercy for your sins. Alam ko yan. Then make images of angels. Sinabi ng Panginoon. So dito, ito po yung kaban ng tipan. Okay. Ngayon, dyan po nakaharap po si Josue. Babasahin natin, ha? Walang sinabing sambahin mo. Walang sinabing sambahin mo. Diba sabi mo kanina, tika muna. Baka nakalimutan po yung definition po ninyo. Huwag niyo po kalimutan yung definition po ninyo, Mr. Rain, ha? Mr. Ang Gatindaan. Tika muna. Huwag niyo pong ibahin, huwag po niyo kalimutan po yung definition po ninyo. Diba sabi mo kanina, pag nagdadasal ka, nakaharap ka sa ributo pagsambayan, di ba? Di ba? Yan po yung sabi mo kanina, di ba? Dinadasalan mo. Hindi yun yung sinasabi mo eh. Ang sinasabi mo kanina, pag nakaluhod ka, nakaharap ka sa ributo at nagdadasal ka, yan po yung pagsamba, di ba? Yan po yung definition po ninyo, di ba? Yun. Bakit? Kaya nga, sinasakyan ko po kayo. Ngayon, yung kaban ng tipan, meron pong ribulto. Sa Josue chapter 7, verse 6 to 7, nakaharap po si Josue doon sa tinatawag na kaban ng tipan na may ribulto. Pagkatapos, meron po siyang dasal na ginawa. Nakaharap nga eh. Oy, wag mong ibahin na kasulat. Sinabi ba ng Diyos na sambahin nyo? 7:6. Hindi. Sa action mismo. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos po ito. Hindi. Wag mong ibahin. Sinabi ng Diyos. Kayo po yung umiiba ng